So, good day po everyone. So, today, pag-uusapan po natin ang isang very important topic sa ating course na Entrepreneur Leadership in an Organization, which is Organizational Analysis and Strategic Tools. So, as a future entrepreneurs and leaders, syempre, hindi po sapat na may idea lang tayo. Kailangan marunong tayong mag-analyze ng situation, 'di ba, bago tayo mag-decide. So, before we dive into our topic, so, imagine niyo meron kayong coffee shop, 'di ba? Tapos biglang nag-open yung isang sikat na international brand sa tapat nyo. Halimbawa, yung Macau Imperial o kaya yung Coco. So, parehas na oras. Tumaas yung presyo ng asukal tsaka gatas kasabay ng pagbubukas ng mga kilalang coffee shop na yun or milk tea shop, Macau Imperial, ganyan. O kaya biglang nagka-Starbucks. Ano ka, local coffee shop ka. Nung una, mabenta ka, 'di ba? Kasi ikaw lang So, ano yung una mong gagawin? 'Di ba? Magpapanik ka ba muna o magpaplano? 'Di ba? Ano bang gagawin mo? So, syempre, magpaplano, 'di ba? Mag-a-analyze ka. And ayun po ang gagawin natin. Pag-uusapan natin dito 'yon sa topic natin. So, hindi lang siya about sa pag-observe sa paligid, no? It's about being an entrepreneurial leader na gumagamit ng data and tools para makasurvive sa industry, no? Para mag-thrive kayo sa chaotic market. So, syempre, by the end of this discussion, you should be able to analyze real organizational situations and apply strategic tools for better decision making. So, syempre, dapat ready kayo na mag-isip like CEO. 'Di ba? So, if you were start a business today, 'di ba? Syempre, kailangan mag-analyze muna kayo bago tayo magbebenta. So, introduction, no? To summarize, organizations today operate in a complex and fast-changing environment. So, meaning po, marami palang factors yung nakakaapekto. Ano-ano yon? Yung economy. Bakit nakakaapekto yung economy ngayon, di ba? May inflation po tayo. Yung presyo ng gas, yung presyo ng bilihin na yung kasunod, di ba? Sunod-sunod na yun pag nagtaas yung isa, sunod-sunod na. So, technology, dahil po sa AI, sa digital tools, 'di ba? And of course sa competition kasi yung negosyo hindi naman yan paunti ng paunti. Parami siya ng parami. 'Di ba? Kaya bilang leader, hindi pwedeng yung mindset mo bala na. O hindi pwede, malulugi ka. Kailangan marunong tayo mag organizational analysis, which means tinitignan natin yung internal tsaka external factors bago tayo magdesisyon. So, doon na po papasok yung strategic tools. Parang ano siya, guide or framework para po hindi tayo manghula lang. No? So, example, isipin nyo si Jollibee. Di ba hindi sila basta-basta nag-expand internationally? Nag-analyze muna sila ng market, ng culture, tsaka ng competition. Diba? Tinignan muna nilang lahat yon. So, bakit ba importante yung organizational analysis or ano ba yung purpose ng organizational analysis? So, it helps leaders to understand current situation. Diba? Siyempre, mas maintindihan kung ano ba yung sitwasyon ngayon. Ma-identify yung mga problema. No? And syempre, dapat entrepreneurial leader ka, dapat yung problems na turn mo into opportunities. Syempre, ma-assess mo ano ba yung mga capabilities nito para ma-evaluate mo kung ano ba yung mga threats. And gagawa ka na ng decision based on facts. Syempre, hindi ka pwedeng mag-decide about sa feeling ko, ganito yan, feeling ko. So, kailangan may data ka. Kumbaga, totoo, may pinagbabasihan ka, hindi pwede sa feelings. Kasi ang goal mo, maging proactive, no? Hindi maging reactive. So, ano ba yung pinagkaiba? Yung reactive kasi, naghihintay ka ng problema bago ka kumilos. Yung pagiging proactive, inuunahan na ng problema.
Di ba halimbawa nung pandemic, di ba may mga restaurants po na nag-ship po agad sa online delivery, no? Online delivery, may Grab, di ba yung mga ganon. Kagaya po ng McDonald's. So, ano yun? Proactive thinking. Kasi, hindi pwedeng dahil sa pandemya, hihinto sila. So, walang kita, di ba? So, anong mas effective para sa inyo kaya? Reactive or proactive, di ba? So, depende kasi yan. Dito naman po tayo sa internal environment analysis. Internal analysis focuses on factors within the organization's control. So, nagpo-focus lang daw po siya sa loob ng organization, yung mga bagay na kaya po nating kontrolin. So, kapag po strong yung internal factors, mas madali po tayong mag-success. Halimbawa, sa yung startup, 'di ba? Startup ka pa lang na negosyo. Pero meron kang mga skilled team. Kaya lang kulang ka sa fund. So, syempre yung strength nila yung skills. Kaya lang may weakness. Kasi nga kulang kayo sa financial. So, pag-aralan po natin yung internal environment analysis na key internal factors kasi mahalaga po na alam po natin yung aspeto ng negosyo na meron po tayong direct control. Kasi parang yan po yung ano natin yung bakuran bago tayo sumabak sa gera, sa competition. Kailangan malaman po natin kung matibay ba yung pundasyon. Siyempre, di ba yung bahay, pag yung pundasyon mahina, magigiba. Pag may bumagyo, pagka may mga natin inaasahan, magigiba, di ba? So, i-breakdown po natin itong mga key factors na bumubuo sa ating internal environment. Number 1, human resources. Yung tao. Skills, competencies, leadership, and culture. So, hindi lang daw siya tungkol sa bilang ng empleyado. Tinitignan po yung skills, yung competencies, at saka leadership. So, yun ang tanong, may sapat bang training yung team natin? 'Di ba? Or maayos ba yung culture? O parang toxic na lang ba dyan? Productivity na lang yung or output na lang yung habol? Ganun ba? So, example, yung isang technology na startup na business, may mga developer siyang nakuha na expert siya sa AI. Siyempre, ano yun? Malakas yun na internal asset, 'di ba? Kasi expert siya sa AI eh. Okay po? So, number 2, financial resources. Capital, profitability, and cost structure. So, profit, syempre, pag financial, pera. So, ayan yung parang gasolina, no, ng organization. So, kasama na nga doon yung capital, profitability, tsaka cost structure. So, ang tanong dyan, may budget ba tayo para sa halimbawa gusto mag-expand ng business, may budget ka ba? O baka naman mas malaki pa yung gastos kaysa sa kinikita. 'Di ba? Halimbawa, may isang kumpanya ka. Tapos may malaking pero 'di ba malaki niya yung kumpanya mo. Syempre, meron kang cash reserve na malaki. Kumbaga may reserve ka up to 6 months na makakasurvive yung kumpanya mo sa kahit na magkaroon ng crisis. Kasi bago ka nagtayo ng kumpanya, talagang minake sure mo na meron kang reserba. Kasi mahirap pagka konti lang reserba mo, tas babagsak agad yung company mo pagka nagkaroon ng inflation or ng crisis yung ekonomiya. So, financial resources. 3, operations, efficiency, productivity, and quality. So, yan naman po yung process. Diyan na po yung papasok yung efficiency at quality. So, ang tanong po dyan, mabilis ba yung paggawa natin ng product nang hindi sinasacrifice yung kalidad? Kumbaga, quality pa din ba kahit na mabilis yung paggawa ng product? O baka naman marami tayong nasasayang na resources? 'Di ba? Halimbawa, yung isang fast food chain, kaya niyang mag-serve ng order sa loob ng 2 minutes. Pero walang mali, 'di ba? So, operations, 'di ba? Efficiency. Number 4, technology. So, pag technology, parang ito yung pinaka-system niya. So, hindi lang siya tungkol sa pagkakaroon ng computer. Yan po yung mga digital system, no, or digital capabilities.
na ginagamit natin. So, syempre, dapat alam mo kung up-to-date ba yung software natin, nakakatulong ba yung technology para mapabilis yung trabaho, o baka nakakabagal kasi pala luma na, outdated na. So, halimbawa, yung paggamit ng cloud-based CRM para matrack mo lahat ng sales lead sa real time, 'di ba? So, kailangan mag-upgrade ka. So, 5, organizational structure. Kaya may organizational structure para alam nyo po yung flow ng business. 'Di ba? So, ayan po yung communication flow tsaka decision process. Kaya lahat po ng kumpanya ay may organizational structure. So, masyado bang bureaucratic? Kailangan ba parang, ano ibig sabihin nun? Parang kailangan ba, dumaan muna sa 10 boss? Mga boss bago ma-approve yung isang simpleng idea, ang dami mong dadaanan kasi organizational structure 'di ba? So halimbawa, yung isang flat na organization, 'di ba? Madaling makausap yung mga entry level employees. Siyempre, yung CEO para sa mga bagong suggestion. So number 6, corporate culture or yung values, ugali, no? Yung norms, yung attitudes ng lahat ng nasa loob. So, masaya ba yung mga tao doon? Ganun, meron bang culture or innovation, or meron bang mga tao na takot na magkamali? So, ayun po yung ano doon, no? Halimbawa, yung isang kumpanya, syempre, nag-e-encourage siya ng mga ng mga tao niya, 'di ba? Ng failing forward. Kaya mas mabilis silang nakaka-imbento ng mga bagong produkto. So, bakit yun importante para isang entrepreneurial leader? Yang na yan, key internal factors. So, kasi kapag may strong internal alignment, mas madaling i-execute yung kahit anong strategy. So, isipin mo na lang, kahit gaano kaganda yung plano mo, kasi yung plano mo external yan Kung yung mga tao mo walang skills, wala kayong pera, hindi rin yan matutuloy, 'di ba? So, yung internal analysis is parang pag-check ng engine ng sasakyan yan. So, bago, diba, syempre, punta ka Ilocos, mahaba biyahe mo. Syempre, titingnan mo muna yung kondisyon ng makina niya sa loob. Kung kaya niya bang daanan yung mga lubak-lubak, or kaya niya bang bumiyahe ng malayo. So, diba? So, ganun po siya. So, external analysis naman, no? Examines factor outside the organization that influence performance. So, syempre, yung mga bagay down sa outside organization or yung mga bagay na hindi natin kontrolado. 'Di ba? So, moving on sa discussion natin, kung yung internal analysis ay pagtingin po siya sa loob ng bakuran natin, ang external environment naman is sa labas. So, syempre, sabi ko nga kanina, hindi natin siya kontrolado. Pero, may malaking epekto po siya sa pag-success or pagbagsak po ng ating business. So, bilang isang entrepreneurial leader, kailangan mong maging radar. Bakit? Dapat lagi kang, ano yun? Ano nga sabi ni Kuya Kim? Yung mapagmatsyag. Dapat lagi kang nag-i-scan sa paligid. Siyempre, para hindi ka mabigla. Mapagmasid ka dapat. So, ano ba yung mga factors na kailangan nating bantayan? Siyempre, economic conditions. Dapat alam mo, may inflation ba? Tumataas ba yung bilihin? May pambili ba yung tao? Kasi kapag mataas ang presyo ng bilihin, baka bawasan ng tao yung pangkain sa labas, kasi yan muna yung kauna-unahan nilang ika-cut off, yung pagkain sa labas. So, kaya delikado rin yung mga restaurant pagka may inflation, kagaya ng pandemic. Kasi pag nagtipid yung tao, yung unang gagawin niyan, magluto. No, ay magluluto na lang ako kaysa kumain ako sa labas. So, market trends. Ano ba yung uso? Halimbawa, mas gusto ba ng tao ngayon yung mga plant-based diet, ganyan? Competitors, sino ba yung mga kalaban mo? Dapat alam mo yon, no? Ano ba yung bago nilang pakulo? So, syempre, aalamin mo yon. So, government policies, may bago bang law sa pagbabayad ng tax, or may bago bang permits or requirements? So, technological developments, may bagong AI ba o may app ba na pwedeng pumatay or
maka-affect para bumagsak yung business mo, o meron bang app or technology para makatulong sa'yo na mag-improve yung business mo? Social and cultural changes. Nagbabago ba yung lifestyle ng mga tao? Yung mga work from home setup, ganyan yan. So, environmental issues. Siyempre, dapat alam mo yung climate change, yung waste management, sustainability requirements, ganun po. So, entrepreneurial leaders scan the environment continuously to detect opportunities and threats. Diba? Dapat alam nyo yan para magawa nyo ng aksyon. So, strategic tools for organizational analysis. So, dito na natin pagsasamahin yung internal at external factors. So, gamit yung pinakasikat na tool ang SWOT analysis. So, ayan po yung nagbibigay ng big picture sa atin. 'Di ba? So, paano ba yan gumagana? So, 'di ba, internal, inside, external, outsides. S for strength or internal advantages. Ano ba yung galing mo? Saan ka magaling? 'Di ba? Opportunities. Ay, weakness muna. Internal limitations. Ano bang kulang sa'yo? Opportunities, external favorable condition. So, ano ba yung pwede nating gawin or anong pwede nating sakyan? Ganyan. Threats, anong pwedeng sumira sa atin? External risk. Diba? So, i-analyze natin siya para mas maintindihan nyo. Halimbawa, may brand ng mga gumagawa ng mga eco-friendly shirt. So, ang strength niya, syempre, yung design niya high quality. Sobrang ganda ng graphics. Kasi, tas meron pa siyang passionate team. Pag sinabi mong passionate team, ano yan? Yung mga loyal sa trabaho niya, yung empleyado niya, naniniwala siya sa advocacy mo. Kaya lang, yung weakness niya, limited lang yung production niya kasi yung makina niya maliit lang pala. Kaya hindi siya makagawa ng marami. Tapos yung tinda nga niya mahal kasi eco-friendly yung materials. Kaya mas mahal po yung bentahan kumpara po sa mga nabibili lang natin sa TikTok or sa Shopee. So, opportunities. Siyempre, sinusupport niya yung local trends. Siyempre, maraming Gen Z yung gustong bumili sa local brands. Tapos, mag-grow yung negosyo niya kasi nasa e-commerce na. Madali kasing magbenta sa TikTok tsaka sa Shopee. Kaya lang, syempre, may external risk or may threats. Kasi maraming mga cheap imports, di ba? Yung mga sobrang murang damit galing sa ibang bansa. Shein, yung mga galing sa China, di ba? And yung economic downturn. Kapag nagtipid yung mga tao, ay hindi mo na ako bibiling damit. 'Di ba? Kasi may mga tao mahilig sa damit, halimbawa ako. Ay, hindi mo na ako magmamind kasi nagtitipid ako. So, ayun. So, syempre, bakit mahalaga? Kasi yung SWOT, hindi lang po siya listahan. Yung goal niya is gamitin yung strength para makuha mo yung opportunity. Tapos, para malaman mo yung weakness mo bago tayo tamaan ng mga threats. 'Di ba? So, kung ikaw, yung may-ari ng clothing brand, 'di ba? Nakita mo sa suot, yung threat mo ay may mga cheap imports. Pero yung strength mo naman, high quality design. So, anong strategic move yung gagawin mo? Lalaban ka ba sa presyo, price war, o mas lalakasan mo yung marketing tungkol sa quality? So ako, for me, mas magandang i-push mo yung quality, tsaka yung story, yung branding behind that, gawa ka ng video. Dahil hindi ka mananalo sa presyo. Laban po sa malalaking pabrika sa ibang bansa, lalo na pag China, pakyawan yan mass production. So, need mo yung branding, no? Yung eco-friendly, syempre dito ka mo sa mundo, ganyan yung mga nangyayari. So, kailangan natin yung mga ganito, mga ganon. Magandang ano lang yan, marketing. So, ayan, para mas maintindihan nyo. So, tingnan nyo po yung table dyan sa screen. So, if you are a leader of this company, hindi ka lang pwedeng tumitig dyan. Diba? You need to create action items. So, let's try to analyze them. So, ayan po. Yung growth strategy, strength plus opportunity. So, i-analyze mo. So, meron kang strong brand. Tsaka meron kang skilled workforce, 'di ba? Mga strength mo 'yan. So meron kang growing market.
tsaka digital expansion sa opportunities. So, anong gagawin mo? Dahil kilala na yung brand mo, tapos yung mga tao mo magagaling, mag-launch ka ng e-commerce app sa lalong madaling panahon para maunahan mo yung mga competitors mo. Kasi mabilis ang competition sa market eh. 'Di ba? So, meron pang silang tinatawag na the defensive strategy. Weakness plus threats. O, yung mga hindi nakinig, hindi to alam. Sasama ko to sa exam. Eh, hindi nyo alam yung mga formula. O, kasi, syempre, magbabasa lang kayo ng PPT, hindi nanood, di alam. O, ulitin ko. Yung growth strategy, para ma-analyze mo kung meron ka bang strong, kung paano yung gagawin mo. Yung growth strategy, ang formula niya is strength plus opportunities. So, 'di ba? Ngayon naman, yung defensive strategy, weakness plus threats. Kasi i-analyze mo, may limited capital ka lang, halimbawa. Tapos, yung technology na gamit mo sa negosyo mo, medyo outdated kasi nga limited lang pera mo eh. So, weakness mo yon, outdated technology. 'Di ba nakalagay dyan? Tapos, may economic downturn pang dumating. Yun ang threat mo. So, anong action ang gagawin mo? Siyempre, delikado ka dun. So, instead na mamili ka ng bagong mamahaling machine, baka pwede kang mag-outsource muna. O kaya ang gawin mo, kumuha ka ng investor para lumaki yung capital bago lumala yung recession. 'Di ba? Okay na ba? So next. Po, PESEL analysis. So, PESEL analyzes macro-environmental factors. So, the macro view. So, kung yung SWOT po, focus po sa kumpanya, ang PESEL naman is tinitignan yung buong mundo. It's like, parang titignan mo muna yung weather bago mo i-sail yung ship mo. 'Di ba? So, P, political. So, may bagong political laws, regulation, government stability, 'di ba? May bagong election ba o magbabago ba yung mga trade policies? So, E, economic, no? Mataas ba yung interest rates, may inflation ba, 'di ba? O mahirap ba humiram ng pera sa bangko, no? Nagtaas ba yung interest? So, S, social, no? It talks about demographics, lifestyle, and cultures. Ano ba yung lifestyle ng mga tao ngayon? So, yung Gen Z ba yung main buyers natin? So, T, technology, innovation, automation, and digital trends. So, syempre, ano bang bago? May bagong tools ba na pwedeng mag-automate ng trabaho natin para mas mabilis? So, L, legal. It talks about labor laws, compliance, and requirements. So, syempre, pag legal, mga ano yan, compliance. So, sumusunod ka ba sa mga batas, sa data privacy? So, E, environmental. It talks about sustainability issues, tsaka yung climate impact. Siyempre, yung climate change, totoo yan. Dapat lagi mong isasama yan. So, syempre, yung packaging mo ba, eco-friendly? 'Di ba? Kaya nga yung OC wala silang plastic, 'di ba? Kahon. So, tuyo na ang tulong nila, 'di ba? So, PESEL is useful for long-term planning and market entry decision. Kasi sa real-world application, parang yung PESEL daw para siyang yung pandesal sa business. 'Di ba? Halimbawa, gamitin daw natin yung PESEL pag meron kang negosyo na bakery. Halimbawa, economic muna, 'di ba? Tumaas yung presyo ng harina. So, economic 'yon. Inflation. So, syempre anong gagawin? Pwedeng paliitin mo yung pandesal mo, 'di ba? Ganyan na lang yung pandesal. Huwag ka magtaas ng presyo. Dos pa din pero ganyan na lang, yung isang subo lang, 'di ba? So, social. So, syempre mas health conscious yung tao kaya nga nagkaroon ng wheat bread, tapos yung pandesal naman balunggay, may kalabasa, 'di ba? So ano naman sa technological? Titinda kang pandesal. Ay,
Toy, ano, pwede bang GCash? Ang binili niya naman 100. Kasi meron ka na ding GCash, 'di ba? Kasi lahat ng tao nasa GCash eh. Mag-install ka na ng QR code kahit na nagbebenta kang pandesal. Ano ka? Business mindset pag lumaki yung negosyo mo, 'di ba? Tsaka uso na kasi 'yon. So susunod ka, 'di ba? Siyempre, if you are a leader, 'di ba? Ano kayang gusto mo? SWOT para malaman mo yung internal capacity mo o PESEL para makikita mo muna yung lagay ng nangyayari sa mundo bago ka magplano. 'Di ba? So, usually kasi, it's best to do PESEL first. Para makita mo muna yung landscape bago ka mag-SWOT. Para tingnan mo kung fit ba, no, yung mga ilalagay mo sa SWOT. So, dito na tayo sa susunod. So, dito naman po tayo sa Porter's 5 Forces na dinevelop po ni Michael Porter. So, this model analyzes industry competitiveness. So, class, isipin nyo, yung industry nyo ay parang isang battlefield. So, sabi ni Michael Porter, hindi lang daw po yung direct competitor mo yung kalaban mo. Sabi niya dyan, di ba, meron siyang 5 forces or may 5 puwersa na nagdi-dictate kung kikita ka ba or malulugi ka. So, ayan. So, let's use the smartphone industry as an example para mas maintindihan nyo itong 5 forces. So, number 1, di ba, the threat of new entrants. So, madali bang pumasok sa smartphones, di ba? So, low threat yon kasi dahil kailangan mo pa ng bilyong-bilyong pera para sa factory ng R&D, no? Ng research and development, yun po yung R&D. Kasi sa lahat ng mga kumpanya, may research and development. Halimbawa, sa sapatos, meron din po kaming R&D department. Sila po yung bumubuo, no, ng ipoproduce, bago ma-produce yung sapatos. Sila po yung research and development. Sila yung bumubuo, anong kulay, anong itsura. So, sila yon. So, sa smartphones, ganon. So, number 2, bargaining power of suppliers. So, sila naman yung nagdidikta ng presyo. So, high power ba yung kumpanya, gaya ng TSMC, yung gumagawa ng mga chips, or ng Samsung, kasi pag daw mga screen, maganda gumawa ang Samsung. So, kapag nagtaas sila, walang choice yung ibang brands, kundi sumunod. So, bargaining power of buyers. So, yung customer mo ba, mapili ba yan, choosy ba yan? O high power ba yung mga buyers dahil sa isang click lang, pwede kang lumipas sa ibang brand? Kasi makikita mo, mas mura, di ba? Mas maganda yung camera. Di ba ganun tayo sa cellphone eh. Mas konti na lang, 2,000 na lang, mas maganda to. Mas maganda review. Dito ako. Threat of substitute products, number 4. So, may iba bang paraan para makuha yung kailangan nila? So, dati kasi yung camera tsaka MP3 player yung substitute. Pero ngayon, baka mayroon na ring smart glass. Yung magiging substitute sa future. Yung parang virtual reality ba yun? Tawag doon. So, competitive rivalry. So, gaano ba katindi yung bakbakan? Extremely high ba? So, isipin nyo na lang yung labanan ng Apple versus Samsung and merong sumasabay, Xiaomi, 'di ba? So, ayun po yung mga tool na yan na determine yung profitability ng strategic positioning with an industry. So, number 4, the VRIO analysis. So, yan parang yan yung secret sauce mo. So, kung yung Porters is external industry, yung VRIO naman is internal. So, evaluates internal resources to determine competitive advantage. Dito natin tinitignan kung yung asset mo is pang matagalan ba or pang 1 week lang, parang isang linggong pag-ibig. So, let's test a resource. 'Di ba? Yung secret recipe ng isang sikat na chicken restaurant. Sabi dyan, sa VRIO, yung number 1 is V, valuable. Does it create value? Nagbibigay daw ba yun ng value? Yes, kasi masarap yung manok, kaya bumabalik yung mga tao. Kasi 'di ba yung resource natin, secret recipe, halimbawa ng isang sikat na chicken restaurant, halimbawa Mang Inasal, 'di ba? R, rare. Is it uncommon? Siyempre pag rare, uncommon 'yan.
So, marami bang may ganong lasa? O sila lang ba yung may timplang ganon? Ay, limitable. Mahirap ba yung kopyahin? So, kahit ano bang experiment ng iba, hindi nila saktong makuha yung lasa. So, wala pa kasi akong nakiina ng inasal na saktong-saktong kalasa ng mang inasal kahit yung chicken oil. So, organized, no? Is it the firm structure to exploit it? No? May system ba yung kumpanya para ibenta yon? May maayos ba na supply chain tsaka marketing? So, kung lahat ng yan, yung VRIO, yung valuable, rare, limitable, organized is, ang sagot mo ay yes, congrats. Meron kang sustained competitive advantage. Pero kung rare lang siya, pero madaling kopyahin, no, yung limitable mo is no, sandali lang yung advantage mo. Bakit? Kasi, kakayahin ka ng iba. Diba? So, isipin nyo yung GCash or Maya gamit yung VRIO. Ano sa tingin nyo yung pinakamahirap sa kopyahin sa kanila? No, yung app ba? O yung network of users? O yung marketing budget nila? So, syempre, yung network of users. Kasi yung app, madaling ipagawa yun sa mga programmers. Ang daling magpagawa ng app eh. Diba? Limitable yon. Pero, yung makuha mo yung tiwala ng 80 million users, sobrang hirap na po kopyahin nun. No? Hindi mo siya malimitahan. So, ayun po yung tunay nilang VRIO strength. 'Di ba? So, syempre bilang kayo entrepreneurial leader, wag po kayong makontento sa okay lang sa business nyo. Pwede nyo gamitin yung porters para malaman mo kung saan ka pwedeng ma-attack ng competitors. Pwede mo din gamitin yung VRIO para protektahan po yung mga bagay na nagpapa unique sa'yo or sa business mo. 'Di ba? So, ayun po. So, pag-usapan naman po natin yung mga tools na ginagamit ng mga leaders para po hindi sila magmukhang syuket kapag may nagbabago sa market, no? Ito po yung scenario analysis tsaka po benchmarking. So, dito po tayo muna sa scenario analysis. So, scenario analysis explores possible future conditions and prepare strategies for each. So, sino ba dito yung mahilig mag-overthink? So, good news. Kasi sa business may tawag dyan, scenario analysis. Hindi tayo nanguhula ng future. Kasi gumagawa po tayo ng game plan para sa mga bagay-bagay na posibleng mangyari. Halimbawa, 'di ba, yung isang beach resort sa Palawan. So, di ka ba, itong mga steps na to para mas maintindihan nyo. Number 1, identify key uncertainties. So, ano ba yung hindi natin sigurado? Di ba? Yung mga weather patterns, hindi natin sigurado yan. Kaya uncertainties yan. Yung mga travel restriction, ano yan, uncertainties. Halimbawa, nag-book kami ng Bicol, Sorsogon, magbe-beach kami, island hopping. Nagkaroon ng bagyo, signal number 4, nagkaroon ng travel restriction. 'Di ba? Hindi kami nakauwi. So, hindi rin kami nakapag-island hopping dahil sa weather pattern. So, uncertainties. Develop scenarios. 'Di ba? Halimbawa, yung scenario B, scenario 1, maulan yung araw. Tuloy-tuloy yung ulan for 2 months. Tapos, meron ding scenario na biglang nagkaroon ng pandemic, lockdown. 'Di ba? So, ano mangyayari? 'Di ba? Wala ng zero travel restriction na. Pero perfect yung weather. So, ganon. Iba-iba siya. So, assess impacts on the organization. So, pag may crisis, syempre, zero income po tayo. 'Di ba? Halimbawa, nung nagka-pandemic, 'di ba, walang income. Yung mga nasa gobyerno, tuloy-tuloy yung sahod. Pero, yung mga factory worker ako nun, no work, no pay. So, kailangan pa ring bayaran, 'di ba? Yung ibang staff. So, assess impacts. So, create contingency plans. Kung magkaka-lockdown,
mag-o-offer tayo ng buy now, visit later, voucher, para may cash flow pa rin. 'Di ba? Pwede kang bumili ngayon, tapos pag yung restriction nagluwag na, pwede na. So, 'di ba? So, ang goal niya ng scenario analysis is hindi para maging tama yung hula mo. Yung goal niya para maging agile ka kahit alin yung mangyari. Kumbaga, meron kang pagbabasihan, may script ka na. So, entrepreneurial leaders use this to manage uncertainty and risk. Okay? So, dito napuntaman tayo sa benchmarking. So, benchmarking compares organizational performance with industry leaders or competitors. So, ang benchmarking, yan po yung sana all tool. So, sino ba yung lodi ng mga business mo sa benchmarking? Hindi po natin basta kinokopya lang yung iba. Dapat inaaral natin kung bakit sila magaling, yung mga tao na yon, para mapabuti din natin yung sarili nating process. Siyempre, ang goal po natin dito is mag-improve. So, meron pong types ng benchmarking. Number 1 po is internal. So, halimbawa, yung branch A mo, bakit kaya mas mabilis mag-serve kaysa sa branch B mo? 'Di ba? Halimbawa, may McDo ka. Ba't mas mabilis yung McDo Limay sa McDo Maribeles? 'Di ba? Halimbawa lang ha, kinumpare mo yung dalawang departments. So, competitive. Bakit kaya mas malaki yung engagement ng TikTok ng kalaban nating brand kaysa sa atin? Functional. So, hindi man tayo airlines, pero gusto nating tularan, syempre, kung gaano kabilis mag-check-in process, no? Para sa negosyo mo. So, comparing similar processes in different industries. Halimbawa, meron kang clinic, pero gusto mo sing bilis ng process ng pag-check-in sa airlines. Yung kagaya ng process sa clinic mo. So, functional benchmarking. Dito titingin ka sa ibang industries na may similar process sa'yo. Halimbawa, yung isang hospital, tinitignan niya kung paano po mag-manage ng check-in, yung mga 5-star hotels, para mabilis po yung patient admission. So, ano yung purpose? Bakit daw yung ginagawa? So, may tatlo. Number 1 is to identify best practices. Kasi, hindi mo kailangan i-reinvent yung gulong. So, kung may gumagana na para sa iba, alamin mo kung bakit yun yung effective na tapos i-adapt mo sa context mo. So, number 2, improve process. Minsan kasi akala natin, best na yung naisip mo, yung paraan na ginagawa mo. Pero, pag nakakita tayo ng benchmark, marirealize natin na yung dami na parang ang dami palang redundant step na pwedeng alisin dun sa ginagawa mo na. Number 3, enhance efficiency. Kasi yung ending niya is para makasave ka ng time, ng pera, tsaka ng effort. So, kapag alam mo yung standard ng excellence, mas mabilis mong maaabot yung goals mo nang hindi po nasasayang yung resources. Naintindihan po? So, benchmarking po is not just about copying, it's about learning. Para kang sumisilip ka sa answer key. 'Di ba? Parang tinitignan mo yung katabi mong matalino. 'Di ba? Para malaman mo kung paano mo rin makukuha yung ganong kataas na score. Siyempre, alam mo, mataas yung score niya sa exam. So, ano yun ba sa tingin mo yung mas challenging i-execute? Yung tumingin ka sa loob, internal, o yung makipagsabayan ka sa kalaban, competitive? Siyempre, kung tamad ka, titinginan mo na lang yung sagot niya. Pag kalaban ka, competitive ka, magre-review ka din para hindi ka na umaasa sa iba. 'Di ba? Okay po. So, after all the analysis, it's time to decide. So, syempre, isang pagkakamali lang ng leader, no, yung analysis paralysis, sobra ang aral, no, walang gawa. So, ang entrepreneurial leader, matapos po gamitin yung tools, kailangan maging mabilis. 'Di ba? Dapat mabilis siya sa pagpili ng pinakamagandang opsyon. Dapat ma-implement niya, may action. Tsaka pinaka-importante doon, ma-monitor niya yung monitoring. Tinitignan kung gagana ba yung naisip mo o kailangang mag-pivot. Siyempre, lahat po ng analysis na ginagawa natin gamit yung SWOT, yung PESEL,
tsaka yung iba pa is nawawalan niya ng saysay kung hindi tayo marunong mag-decide sa business. Kasi decision is the bridge between analysis and results. So, hayaan natin yung process po, yung para mas madaling may apply. So, after analysis, leader must select appropriate actions. Ano ba yung mga appropriate actions na yan? So, meron pong 8 steps of strategic decision making. So, isipin nyo na isa kayong CEO. May offer sa inyo na i-expand yung business nyo sa ibang bansa. O, di ba? Inoperan kayo. So, syempre, kahit inoperan kayo, hindi ka basta mag-yes. Syempre, hindi ka rin basta mag-no. So, anong gagawin mo? Sundan po natin itong steps. Number 1, define the problem or opportunity. So, saan ka ba mag-e-expand? Sa Vietnam ba? So, kaya mo ba? Mga ganon. Number 2, gather relevant information. Kunin mo yung data. Halimbawa, sa Vietnam. Ano bang market size sa Vietnam? Or, dun ba? Magkano ba yung upa? Analyze internal and external factors. So, dyan na po papasok yung tools natin. Yung PESEL para sa Vietnam law and yung SWOT para sa readiness. Kasi internal and external po di ba? 4, generate alternatives. Hindi lang po expansion yung choice mo. Pwedeng full store, pwedeng online presence muna, or pwedeng franchise partner. 'Di ba? So, evaluate risk and benefits. So, syempre, yung full store, yung high profit, pero high risk din po yung online presence. No? Kasi, yung option A, high profit siya, kasi nga, physical store pero may high risk din. Pero, pagka nag-online presence ka muna, parang mas magandang, starting, kasi low cost lang siya. Pero, syempre, may growth, kaya lang medyo mabagal. 'Di ba? So, select the best option. So, syempre, based dun sa pag-a-analyze mo, pipiliin mo na yung pinaka-logical. So, 7, implement the strategy. Ayan na yung execution time. I-deploy mo na yung team, tsaka yung mga resources mo. 8, monitor outcomes. Ayan yung pinaka hindi importante. Nag-click ba? Kung hindi, bakit? 'Di ba? So, ano ba yung pinagkaiba ng traditional leader sa isang entrepreneurial leader? 'Di ba? Yung salitang agility. Kasi sa traditional, kapag nakagawa ka na ng 5-year plan mo, susundin yan kahit anong mangyari. Pero sa entrepreneurial setting, kung sa step 8 mo, yung monitoring, is nakita mong hindi gumagana yung strategy dahil nagbago yung technology, hindi ka na maghihintay ng 5 years, 'di ba? So, ang entrepreneurial leader is marunong mag-adjust. Di ba? Napag-aralan natin yon. Dapat marunong ka mag-adjust ng desisyon habang lumalabas yung bagong mga information na nalalaman mo. Di ba? Don't fall in love with your plan. Fall in love with your goal. Di ba? Di ba nga, nung pandemic, nagkaroon ng food delivery shift. Di ba? Yung isang restaurant owner nung 2020, walang restaurant owner ka, masarap tinda mo, kaya lang, bawal kumain sa loob, 'di ba? So, external threat 'yun. So, anong alternatives mo? Magsasara ba muna ako o mag-focus ako sa delivery? Siyempre, mag-focus ka sa delivery, 'di ba? So, nagkaroon sila ng agility nung nakita nilang mas malakas yung benta sa Facebook kaysa sa website nila. Nilipat nila agad sa Facebook yung marketing nila. Hindi na sila nag-antay ng quarter. Siyempre, ang goal mo kumita 'di ba? So, naiintindihan po ba natin? So, application in entrepreneurial setting. So, wag natin isipin na mag-fortune ng 500 companies lang ang tools na to. So, as an entrepreneur, gagamitin mo yan sa bawat yugto ng journey mo. So, strategic tools are essential for startup planning. Kasi dito mo tinitignan kung may space na ba para sa naisip mong idea sa business mo. So, innovation initiatives, no? So, bago ka mag-launch ng
bagong feature sa app mo, i-review mo muna, madali lang ba yung kopyahin ng iba? So, crisis management kapag may biglang competitor or pagbabago sa batas, 'di ba? Scenario analysis yung best friend mo. Investment decision. So, bago ka mag-invest ng milyon-milyon, kailangan mo ng evidence based sa analysis para hindi thank you yung pera mo, 'di ba? So, ayun po. Practical example. So, isipin nyo daw po, 'di ba, a startup plans to expand into a new market. Meron kayong successful na copycat. Halimbawa, copycat business kasi uso 'yan, 'di ba? Sa mga kasal, ganun. So, gusto mong mag-expand siya, gusto mo sa Cebu. So, syempre, hindi pwedeng feel ko kasi maganda kasi sa Cebu eh. Kasi masarap yung kape ko, no? Syempre, kailangan mo ng integrated approach. So, ayan po. So, kung pagsasama-samahin mo yung tools, number 1, PESEL, understand external conditions. Siyempre, i-check mo muna yung Cebu. Ano ba yung local government policies nila? 'Di ba? Yung political ano nila. Mas mura ba yung manpower doon? Siyempre, alaman mo muna yung economic ano nila, condition. So, mahilig ba yung Cebuano sa matamis na kape? 'Di ba? So, 5 forces, 'di ba? Siyempre, sino ba yung mga sikat na local coffee shop sa Cebu? 'Di ba? Gaano ba kahirap makahanap ng supplier ng gatas doon? So, SWOT, ready ba yung Manila team na mag-training ng mga bagong barista sa Cebu pa? And may sabat ka bang capital? Siyempre, sagot mo yon. Scenario analysis, what if hindi mag-click yung flavor nyo doon? May plan B ka ba, no, para mag-pivot ng ibang menu? So, this integrated approach support, informed decision making. So, importance for entrepreneurial leaders. So, bakit so reality kasi yung intuition or yung gut feeling, okay naman siya. Pero yung strategy is better. So, yung isang effective leader is hindi lang magaling mag-utos. Sila po dapat is nag-iisip strategically, think strategically, laging nakatingin sa long game. So, anticipate change. Hindi sila nabibigla. Alam nila yung mundo is laging nagbabago. No? Evidence-based. Marunong silang magbasa ng data. Hindi lang nakadepende sa sabi-sabi. Risk managers, hindi sila takot sa risk. Pero alam nila kung paano ito i-manage. 'Di ba? So, dapat ina-align nila yung resources sa mga opportunity. Meron ba silang mga resources para dun sa opportunity na nakikita nila? 'Di ba? So, ang organizational analysis is yung compass. 'Di ba? Yung strategic tools naman, yan yung map. Siyempre, yung decision making, yan yung pagmamaneho. Kapag pinagsama-sama mo silang lahat, siyempre, yung business intuition mo is magiging a systematic strategy. Kasi hindi ka lang naman basta susubok. No? Magpapatakbo ka ng organization. So, to summarize, para sa ating final, i-wrap up na natin yung lahat na natutunan natin, no? So, tandaan po natin yung golden rule. So, sa entrepreneurial leadership, hindi sapat na masipag ka lang. Dapat strategic ka. 'Di ba? Awareness is power. Ang organizational analysis tsaka strategic tools, hindi lang siya paperwork. Yan po yung nagbibigay sa leaders ng kakayahang intindihin yung current position ng kumpanya. So, kung di mo alam kung nasaan ka at kung ano ang lagay ng paligid mo, internal at external, para kang nagmaneho ng nakapiring. So, proactive versus reactive. Pagka kinonbine mo yung internal assessment or kung ano ba yung mga kaya natin sa environmental scanning, mga nangyayari sa labas, yung isang leader is nakakapag-anticipate agad ng pagbabago. Hindi ka na lang basta sumasakay sa agos. Ikaw na yung nagpapatakbo ng agos. Huwag tayong laging sabay sa agos lang. 'Di ba? Siyempre, ang ultimate goal is sustainable competitiveness.
Yung dulo ng lahat ng mga SWOT, PESEL, tsaka BRIO na yan is simple lang. Paano tayo mananatiling mas angat sa competition sa mahabang panahon, 'di ba? Dapat sustainable. Hindi lang sapat na ngayon lang tayo magaling. Dapat kaya nating i-mitigate yung mga threats, tsaka yung i-grab yung ibang opportunities bago pa gawin ng iba, 'di ba? So, yung intuition or gut feeling, mahalaga yan sa isang entrepreneur. 'Di ba? Pero yung strategic tools, yan po yung nagtatransform sa mga kutob mo para maging isang katunayan or para siyang maging matibay na plans. So, syempre, as you step out, no, sa industry, wag nyo na lang titignan yung mga negosyo sa paligid nyo bilang tindahan or bilang kumpanya. Tignan nyo sila gamit yung lens ng para kayong mga strategies. Ano kaya yung SWOT nito? Ano kayang PESEL factors yung tumama sa kanila? 'Di ba? So, congrats na you are now equipped sa mga basic toolkit ng entrepreneurial leader. So, gamitin nyo yan hindi lang para kumita, para makabuo kayo ng mga organizations na matatag, sustainable, no? Yung handa sa kahit anumang hamon ng panahon. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nakinig ba kayo. So, goodbye.